Bago natin sisimulan ang Part 10, ay gusto ko sanang batiin ang lahat ng mga sumuporta sa akin. Hindi ko man kayo maisa-isa pero taos-puso akong nagpapasalamat sa inyo. Ang mga comment ninyo ang nagbibigay lakas sa akin para gumawa ng mga bagong videos. Matapos mapansin ng leader ng mga goblin ang mga kaguluhan at kaganapan, ay naging mabangis ito na nakatitig at inilabas ang kanyang espada. Pagkatapos ay itinaas nito ang kanyang espada sa ere at inutusan ang kanyang mga tauhan na umatake ng mas matindi. Samantala, habang ginagamit ni Olka ang kanyang spell, iniutos ni Han sa kanyang mga kasama na magsalubong upang harapin ang mga halimaw. Nang bigla, umatake ang isang goblin sa kanya pero nagawa itong iwasan ni Han at sinaksak ang goblin gamit ang kanyang espada. Iniisip ni Han na sa kabila ng paggamit ni Olka ng fire magic, ang mga goblin ay patuloy sa pagsugod ng pag-atake at sinasalubong ang kanyang apoy. Mabilis na kumilos si Han at pinaslang ang lahat ng mga halimaw na umatake sa kanyang harapan. Gayunpaman, biglang may napansin si Han at naiisip nito na ang pagbabago ng pag-atake ng mga goblins ay dahil sa utos ng kanilang leader na nasa likuran habang nakikita natin na ang leader ay dumidikta sa kanyang mga pangkat na goblins. Sa gitna ng kaguluhan, nagmuni-muni si Han sa stratehikong pananaw ng leader ng mga goblins. Alam ng leader na may pagkaantala sa pagcast ni Olka, kaya't sila ay patuloy na sumusugod sa kanila ng walang humpay. Naniniwala si Han na hindi sila makakaupo sa ganoong kalagayan, dahil nakita ng leader ang kanilang plano. Nakaharap sa mga goblin, nagmumura si Han sa leader na sinasabi na kahit ito ay walang silbi ay mayroon itong taglay na katalinuhan. Kinilala ni Han na kahit na nagmumukhang maayos si Aaron at Jenna, hindi sila tatagal ng ilang oras. Napagtanto niya na ang kanyang pangkat ay nasa isang sitwasyon na walang oxygen at napapaligiran ng apoy. Tinanggap ni Han na hindi sila ganap na protektado mula sa mga apoy sa kabila ng kanilang nadagdag ang resistensya sa apoy. Habang papalapit kay Han ang tatlong goblins mula sa ere ay hiniwa niya ito ng mabilis at sinabihan niya ang lahat na magtipon sa iisang lugar. Habang naghahanda si Olka na muling gamitin ang kanyang spell, tinipon ni Han ang kanyang mga kasama, na binibigyang diin ang kahalagahan ng maingat na pakikinig. Binigyang diin niya na hindi nila kayang magkamali at may isang pagkakataon lamang sila, at nagtataka si Aaron kung ano ang ibig sabihin ni Han sa isang pagkakataon. Mahigpit na ipinaliwanag ni Han na tinutukoy niya ang pagkakataon na durugin ang leader ng goblin na may dekorasyon sa kanya. Samantala, iniutos ng leader ng goblin sa kanyang mga tauhan na pabilisin ang kanilang mga atake. Habang nagbubulong ang mage ng kanyang spell, ay mas maraming goblin ang sumugod sa kanila, ngunit sinisikap ng trio na ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagkatapos, inutusan ni Han si Olka na gamitin ang 3 layer ng apoy, na may mataas na epekto. Nang lumapit ang isang goblin sa kanila ay agad na kumilos si Han upang pabagsakin ito gamit ang kanyang paa at winasak ang pangil ng umataking goblins. Dinampot ni Han ang buhok ng goblin at tinaboy ito sa harapan ni Olka. Pagkatapos, tinanong niya si Olka kung tapos na ba ito sa pagcast ng kanyang spell. Nang sinabi nito na siya ay tapos na, agad na inutos ni Han na sunugin ang mga goblins. Agad na inilabas ni Olka ang matinding apoy ng kanyang mahika at sinunog ang lahat sa harapan nito gamit ang matinding pag-atake ng kanyang spell. Ngunit tila ang ibang goblins ay hindi naapektuhan sa ginawang pag-atake ni Olka. Aminado si Han na maaaring hindi sapat ang isang round ng mahika, ngunit idineklara niyang hindi pa tapos ang laban at tinawag ang mga goblins na mga bastardo. Habang gumagamit si Olka ng kanyang flare magic, ay nagawa nitong sunugin ang karamihan sa mga goblins na nasa paligid, na nagbigay gulat naman sa mga halimaw. Gumamit si Olka ng mas matinding apoy, na nagbigay ng malalakas na pagsabog ng kanyang spells na nagpatambas sa karamihan ng mga goblins, habang ang kanilang leader ay nasa likod at nanatiling nakatayo. Sa sandaling ito, makikita natin si Aaron na pinoprotektahan si Jenna, habang ito ay humahanda ng kanyang pana upang tumira ng isang palaso patungo sa leader ng goblin. Lumipad sa ere ang kanyang palaso na nag-udyok sa leader ng goblin na matamaan ito sa ulo, dahilan na bumagsak ito sa lupa. Sa kabilang banda, nawala ng malay si Olka dahil sa labis na paggamit ng kanyang mana, ngunit mabilis na nahuli siya ni Han bago pa man siya mahulog sa lupa at iniangat siya sa kanyang mga braso upang suportahan siya. Nagmuni-muni si Han sa mga limitasyon ng mahika, kinikilala ang kapangyarihan nito,
ngunit natutunan ding hindi nito kayang maalis ang lahat ng kanilang mga kaaway. Naisip niya na kung magpapatuloy ang mga kaaway na dadagsain sila ng walang oras upang makapag-organisa, ay tiyak na sila ay mawawasak o mamamatay. Gayunpaman, napagtanto niya na ang pangunahing layunin ng goblin ay hindi ang kanyang pangkat, kundi ang kastilyo, at nakita niyang sila ay isang hadlang lamang sa landas ng kaaway. Nagmuni-muni si Han kung ang mga goblin ay ilalagay ang kanilang buhay para sa kanilang orihinal na layunin, ang kastilyo, o kung aalisin nila ang mga humahadlang na tumutukoy sa pangkat nila ni Han. Pero dahil ang kanilang pinuno ay namatay na, nagtataka si Han kung ano kaya ang gagawin ng mga goblins. Pagkalipas ng ilang minuto, habang ang apoy ay umiikot sa pangkat ni Han, ang mga goblin ay umaatake patungo sa kastilyo, at nagtataka ang bida kung pipiliin nilang atakihin ang kastilyo kaysa sa kanila. Mamaya, habang bumubuhos ang ulan, nakatakas ang pangkat mula sa natitirang mga goblin at nakahanap ng ligtas na lugar upang magpahinga ng sandali. Habang kumukuha ng hininga sa lupa, idinagdag ni Aaron na dahil malayo sila sa kastilyo, hindi tila interesado ang mga goblin sa kanila at diretsyong tumungo sa kastilyo. Habang si Olka naman ay nagrereklamo at sinabihan si Han na dahan-dahan lang sa pagbagsak sa kanya at si Jenna naman ay nag-aalala na nagsabi na akala niya siya ay mamamatay na. Nagmuni-muni si Han sa kanilang kaligtasan, kinikilala na ito ay dahil sa kanilang matagumpay na pagpatay sa Goblin Commander. Napagtanto niyang mabibigo ang kanilang plano kung buhay pa ang Commander, at tiyak na tatutok ang leader sa pag-aalis sa kanila. Pagkatapos, ibinuhos ni Han ang potion sa kanyang braso. Sinasabi na magpapahinga sila at gagamitin ang mga health potions. Hinimok niya ang kanyang mga kasama na ilagay ito sa kanilang mga sugat at uminom ng isang saglit. Sinasabi na mayroon silang isa pang natitira, kaya dapat nilang ipunin ito. Napansin ni Han na ang hilagang pader ay nasa kalagitnaan ng isang pag-atake, at ang panlabas na pader ay nananatiling nakatayo, at nagtataka siya kung patuloy pa rin ang pagsasagawa ng pangkat ni Edes. Iniisip niya na dito palang magsisimula ang kanyang pangkat sa pakikipaglaban. At habang nakatayo malapit sa isang tulay na kahoy malapit sa baybayin, napansin niya ang mga pangkat ng goblin na papalapit sa kanila. Nang magkaalaman na tila hindi sila bibigyan ng pahinga, agad na iniutos ni Han sa kanyang mga kasama na maghanda para sa laban. Gayunpaman, nagpakita sila ng pag-aalinlangan dahil hindi pa sila nakakapagpahinga ng maayos. Biglang napansin ni Aaron ang isang napakataas na figura sa mga goblin, at pinayuhan si Han tungkol sa bagong banta. Hindi nagpatinag si Han at tinukoy na sa pagkakataong ito, nagdala ang mga goblin ng isang nakakatakot na kaalyado, isang ogre na may 23 na level. Napagtanto ang nakaabang na panganib ng sitwasyon at ang kaguluhan na malapit ng mangyari, mabilis na binigyan ni Han ng mga tungkulin ang kanyang mga kasama. Inutusan niya si Olka na magtayo ng firewall upang pigilan ang mga umaatake na goblins at itinatalaga si Aaron na protektahan si Olka habang ginagawa ito. Ipinapaabot ni Olka ang kanyang mga alalahanin, sinasabi na kaya niyang pigilan ang mga goblin, ngunit ang kanyang spell ay hindi makakapigil sa higanteng halimaw. Mariing pinagalitan siya ni Han na itigil ang pagsalita ng kalokohan at simulan ang kanyang spell. Pagkatapos, idineklara ni Han na siya ang haharap sa halimaw. Agad na lumapit ang ogre kay Han at sinubukang saktan siya, na bahagyang naiwasan niya. Kinilala niya ang lakas ng halimaw, na sinasabi na mamamatay siya kung tatanggap ng kahit isang pag-atake mula sa kanya. Napansin ang malakas na epekto ng armas ng ogre na kahawig ng pangil ng goblin, napagtanto ni Han na ang paggamit ng shield o tradisyonal na depensa ay magiging walang silbi laban sa ganitong makapangyarihan at hindi pangkaraniwang armas. Nagkukumpuni siya na kahit na mas matagal, ang tanging paraan ay ang unti-unting pag-atake habang ang firewall ni Olka ay nakakalat sa paligid. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Han ang kanyang depensa mula sa pag-atake ng ogre at nagawa itong makaiwas sa matinding pagpagsalakay. Gayunpaman, determinadong nakapagbigay siya ng atake sa malaking kaaway. Habang nakikipaglaban si Han sa malaking kalaban sa malapitan, nagbibigay si Jenna ng mahalagang suporta mula sa distansya gamit ang kanyang mga kasanayan sa pang-archery. Ang kanyang mga palaso ay tumatama sa malaking katawan ng ogre, ginagamit ang laki nito upang makapagbigay ng tumpak na mga tira. Napagtanto ni Jenna na mas madali ang pag-target sa isang malaking kalaban kaysa sa pakikitungo sa mga maliksi na goblin, dahil ang ogre ay walang kakayahang umiwas sa kanyang mga atake.
Sa pag-unawa sa kalamangan na ito, nakatuon si Jenna sa pag-ipon ng pinsala sa sunod-sunod na mga tira, layunin na mapahina ang ogre at makatulong sa pagkatalo nito. Sa kanyang pagkagulat, napansin ni Jenna na ang ogre ay tila hindi naapektuhan ng kanyang mga palaso, na madaling tinatanggihan ang mga ito gamit ang malaking lakas. Sa kabila ng kanyang tumpak na mga tira, ang matibay na katawan ng ogre ay isang matinding hadlang laban sa kanyang mga pag-atake. Nagmuni-muni si Jenna sa kaibahan ng pakikipaglaban sa ogre at pakikitungo sa mga goblin, na natutunan na ang mas malaking kalaban ay nagbibigay ng mas malaking hamon kaysa sa mas maliit at mas liksi na mga kaaway. Habang nakikipaglaban sa ogre, sinabi ni Han kay Jenna na hindi ito umiwas dahil hindi nito kailangan na makaiwas sa pag-atake. Dahil hindi tumatama ang mga atake sa mga vital point ng malaking ogre, kaya hindi ito masaktan, kaya't sinabihan siyang huwag sayangin ang kanyang mga palaso. Biglang iniulat ni Jenna ang malungkot na balita na may isa pang nakakatakot na ogre na lumitaw, na nagdulot kay Han ng gulat. Agad rin na napansin ng bida na si Aaron ay abala sa mga goblin at nagmuni-muni sa pamamahagi ng lakas ng kanyang pangkat. Na nagkaroon ng problema dahil sa pagdating ng isa pang ogre. Iniisip niya na habang tumatagal ito, lalong magiging hindi pabor ang sitwasyon para sa kanila. Napagtanto ang kanilang lumalalang sitwasyon, nagpasya si Han na seluhin ang panganib at tumalon upang atakihin ang kaaway. Agad naman na inihampas nito ang malaking sandata ng halimaw na agad naman tinugunan ng kanyang kalasag upang protektahan ang kanyang sarili sa pag-atake. Sinasabi sa kanyang sarili na kailangan nilang tiisin ang hirap at sakit. Sa isang tiyak na hakbang, tiyak na tinarget ni Han ang vital point ng halimaw, na nagdulot ng sigaw ng sakit sa kanyang isinagawa na counter-attack. Ngunit tila malakas pa din ang ogre at bumawi ito ng pag-atake, na nagpatamba kay Han sa gilid, ngunit nagawa naman ni Han na makaiwas. Sa isang biglaang hakbang, tumalon si Han sa katawan ng halimaw at, sa isang tiyak na hakbang, ay nagawa ni Han na tusukin ang leeg ng halimaw. Ngunit napagtanto ni Han na ang pagtusok niya ng kanyang espada ay masyadong mababa at kailangan pa nito magsagawa ng isang hakbang upang itusok ito ng mas malalim pa para magdulot ito ng labis na pagdurugo at sakit sa halimaw. Matapos hugutin ni Han ang kanyang espada, ay nagawa nitong pabagsakin ng isang malaking halimaw. Matapos pabagsakin ni Han ang isang ogre, isang bagong ogre ang lumapit sa kanila, at nagtataka si Han kung ang ogre ay papunta kay Olga at iniutos kay Jenna na akitin ito gamit ang kanyang mga palaso. Sa kabila ng matinding pagsusumikap ni Jenna na pigilan ang ogre gamit ang kanyang mga palaso, hindi ito naging epektibo laban sa napakalaking nilalang. Hindi nagpatinag ang ogre at patuloy na umuusad patungo kay Olga at tinamaan nito si Aaron, habang si Olga ay nakatuon sa pagcast ng kanyang spell na nakapikit ang mga mata. Habang ang nilalang ay lumalapit kay Olga na nagbabadya ng matinding panganib sa kanya, tila tatapakan si Olga gamit ang kanyang malaking paa, biglang sumigaw si Han at tinawag ang pansin ni Olga, at mabilis siyang umalis sa daan. At matagumpay na nagawa ni Olga na makatakas sa nalalapit na panganib habang siya ay nagtataka kung anong klaseng nilalang ito. Sa puntong yon, isang pagdududa ang pumasok sa isip ni Han at pumasok sa kanyang isip ang gumuhong dam sa ikapitong palapag, na tila may tumama dito. At ang mga nasirang piraso at mga butas sa lupa na kanyang nakita, at ngayon isang goblin na walang armas ngunit may kapangyarihang sirain ang pader ng kastilyo at mga gusali. Pinagsama-sama nito ang kanyang mga naisip at nakita, na pagtanto ni Han na hindi si Olga ang target ng ogre, kundi ang dam upang wasakin ito para ang mga reinforcement na mga sundalo ay hindi makadaan sa tulay. Nagbigay ng agarang aksyon si Jenna, tumalon sa balikat ng ogre upang maglunsad ng atake at pigilan ang pag-usad nito patungo sa dam. Mabilis na sumali si Han at nagbigay ng suporta habang nagko-coordinate sila ng kanilang mga galaw upang pabagsakin ang dambuhalang nilalang. Magkasama nilang napagtagumpayan na talunin ang ogre, na tinitiyak na wala ng banta mula dito. Nahulog ang ogre sa loob ng ilog, na nagdulot ng malaking pagtalsik ng tubig, at huminga ng malalim na ginhawa si Han, na natanto na nakaiwas sila sa sakuna malapit sa dam. Gayunpaman, ang kanyang ginhawa ay panandalian lamang nang biglang magkamalay ang ogre at naglabas ng isang nakapipinsalang atake na Sumire sa dam. Ang biglaang pag-ikot ng mga pangyayari ay nagdulot ng pagkabigla kay Han. Samantala, tinawag ni Aaron si Han, sinasabi na napatay nila ang natitirang mga goblin, at nagtanong tungkol sa susunod na hakbang.
Ang pangungulila ni Han ay halata habang siya ay nagtatanong tungkol sa kanilang pagkakabigo. Nagmuni-muni siya na kung tama ang impormasyon at hula na nakuha niya, marahil ay may mga reinforcement sa kabila ng dam na maaaring dumaan mula sa kagubatan. Ngunit, dahil sa pagbagsak ng dam, hindi na nila maatasan ang mga tao sa pamamagitan nito. Sa ganitong kalagayan, iniisip ni Han na kailangan ng 10 tao mula sa bawat partido ni Han at Edes, kasama ang 360 sundalo na nagtatanggol sa kastilyo, upang humarap sa higit sa 3,000 goblins. Paulit-ulit na tinatawag ni Aaron si Han, ngunit siya ay malalim na nakatuon sa pag-iisip ng kanilang susunod na hakbang sa gitna ng masalimuot na sitwasyon. Patuloy si Aaron sa pagtatawag sa kanyang pangalan ngunit tila hindi niya ito marinig. Sa sandaling iyon, tinapik ni Aaron ang balikat ni Han at mahigpit na hinawakan ni Han ang kanyang espada at inutusan ang kanyang mga kasamahan na bumalik, binibigyang diin ang pangangailangan na magtipon at magplano ng bagong estratehiya. Nag-iisip si Olga kung mayroon talagang plano at hinihimok silang maghintay dito habang nagtataka si Han kung ano ang tinutukoy niya. Nang hindi nagsasalita, iniaaktibo ni Olga ang isang spell mula sa Pulse Ares sa kanyang pulso, bumigkas ito ng Droste Sirides. At nagsimulang magbasa ng mga mystical na incantation, na nagdudulot ng isang lila na aura ng mana na pumapalibot sa kanya. Ang mahika ni Olga ay nagiging sanhi ng pag-angat ng isang dambuhalang bato na nakabaon sa lupa, na nagpagulat kay Han sa bigla nitong paggalaw. Sa hindi matitinag na determinasyon, ginamit ni Olga ang kanyang kapangyarihan upang manipulahin ang napakalaking bato, at mahigpit na iniayos ito upang punan ang mga puwang sa nasirang dam. Sa isang malakas na pagsisikap, inilalagay niya ang bato sa pagitan ng mga nasirang bahagi, na lumilikha ng isang pansamantalang daanan na nag-uugnay sa magkabilang dulo ng dam. Naguguluhan si Han nang makita yon, at sinabi ni Olga na ang telekinesis ay ang pinaka-basic na spell at walang paraan na hindi niya ito alam. Pinaalalahanan ni Han si Olga, na may pang-aasar, na dapat nitong ipaalam ang lahat ng kanyang mga nalalaman na spell sa mas maagang oras dahil akala ni Han ay katapusan na ng lahat para sa kanila. Pinagtatanggol ni Olga ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing ang telekinesis ay sobrang basic na hindi niya nakikita ang pangangailangang banggitin ito. Nagpapahayag si Han ng pasasalamat sa kanya, kinikilala na ang kanilang kaligtasan ay dahil sa kanyang pagsisikap, at umamin na kung wala si Olga, ang misyon ay tiyak na magtatapos sa kabiguan. Habang nakatayo ang pangkat ni Han ay mayroon ilang goblins ang paparating sa kanilang kinaroroonan. Biglang ipinaalam ni Jenna kay Han ang mga nagkalat na goblin, at nagtataka siya kung tinawag ba nila ang kanilang mga pangkat na mga goblin. Isang goblin ang umatake sa harapan ni Han, na agad naman pinatumba nito gamit ang kanyang espada sa isang tumpak na galaw, habang ang kanyang mga kasamahan ay agad na kumilos at matatag na hinarap ang mga goblin. Sa gitna ng kaguluhan, iniisip ni Han na matagal na mula nang magsimula ang yugto, ngunit wala pang mga palatandaan ng reinforcement, at siya ay nababahala sa bagay na ito. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung siya ay mali at walang reinforcement sa unang lugar. Agad na iniutos ni Han kay Olga na ubusin ang natitirang mga potion at ilabas ang kanyang pangalawang layer na magic. Gayunpaman, biglang nag-charge ng pag-atake ang isang goblin papunta kay Olga at tumalon ito ng mataas. Kahit na si Han ay masyadong malayo upang makialam ng pisikal, siya ay agarang tumatawag sa kanya upang magbigay babala sa nalalapit na panganib. Gayunpaman, bago makapagsagawa ng atake ang goblin, isang mandirigma na may bakal na leon ang lumitaw mula sa wala at hinati ang goblin na yun sa dalawang bahagi. Pagkatapos ng mabilis na pag-respond ng sundalong ito, napatingin ang mga goblins at nagtataka kung sino ang mga umataking iyon. Habang si Han ay nakaramdam ng pagkaginhawa, isang mandirigma ang nakasakay sa kanyang kabayo at mayroong maskara sa kanyang ulo at nakasuot ito ng baluting pilak na mayroong sandata. Napatingin si Han sa kanya, habang ang mga natitirang goblins ay patuloy sa pag-atake ay ipinapakita ng mandirigma na bakal na leon ang kanyang kabalyero na ipakita ang kanilang lakas at harapin ang mga goblin. Lumingon si Han sa tinawag ng mandirigma, at sa lalong madaling panahon, daan-daang mga mandirigma sa kanilang mga kabayo ang tumawid sa ilog at sumali sa laban. Agad na iniutos ni Han kina Jenna at Aaron na magtipon kay Olga, at agad nilang sinunod ang kanyang utos. Habang nagsisimula ang labanan sa pagitan ng mga mandirigma at mga goblin,
Iniisip ni Han na may humigit kumulang na 500 NPC na mandirigma sa puwersa ng kabalyero ang dumating. Naniniwala si Han na kahit na kulang ang mga mandirigma, mukhang mas malakas sila kaysa sa mga bantay ng lungsod. Habang nagsisimula sa pag-atake ang mga kabalyero ay nakatingin sa gilid sila Jenna, napansin ng grupo na inuubos ng mga mandirigma ang mga goblin at binibigyan sila ng kahirapan, kaya't nagmumukhang kabaliwan ito kay Han. Sinasabi nila na natapos na ang kanilang bahagi sa labanan at iniisip kung maaari na silang makapagpahinga at magplano. Samantala, umaasa si Han na magagawa nila ang pareho tulad ng mga mandirigma, at habang napapansin niya ang dalawang naiwang kabayo ng mga patay na mandirigma, tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung marunong ba silang sumakay ng kabayo. Kumpirmado ni Jenna ang kanyang kakayahan at tinanong si Han kung pamilyar siya sa pagsakay ng kabayo, na inamin niyang kailangan niyang matutunan agad. Iniisip ni Han na kahit na ang mga masters ay kadalasang hindi maaaring makialam sa mga laban, maaari pa rin silang magkaroon ng impluwensya. Hiniling niya sa sistema na buksan ang skill book para sa kanyang pagsasanay sa pagsakay ng kabayo, na maaaring makuha ng mga manlalaro pagkatapos ng pagbili. Gumastos si Han ng 500 gems upang bilhin ng ganitong kasanayan, isa sa mga skill book na magagamit sa combat shop. Kinikilala niya na hindi niya direktang matutunan ang mga kasanayan sa labanan, ngunit nakikita niya ang halaga ng pagkuha ng mga karagdagang kasanayan upang umunlad sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos ay sumakay ang grupo sa mga kabayo, sina Jenna at Aaron ay sumakay sa isa, habang sina Han at Olga ay nakahawak sa kabayo na sinasakyan nila. Pinaalala ni Jenna kay Han ang kanyang pahayag dati na hindi niya alam kung paano hawakan ang isang pagsakay sa kabayo, ngunit sinabi ni Han na alam na niya ngayon. Kinikilala ni Han ang mga kabalyerong mandirigma at sinasabi na mas marami na sila ngayon kumpara dati. Kaya oras na para sumugod sila ng pabalik upang supulan ang lahat ng mga goblins. Habang sumasakay sa kabayo, iniisip ni Han na ang mga goblins sa paligid ng silangan ay hindi magiging kasing banta hanggang hindi pa bumabagsak ang gate ng kastilyo. Iniisip niya na sa kasalukuyan, kailangan nilang maging maingat sa may mga siege ladders sa hilagang bahagi, at ang mga kabalyero ay patungo sa hilaga na may parehong layunin. Kinikilala ni Han na kung susundan nila ang mga kabalyero na ito, magiging matagumpay ito, ngunit nagtataka siya na walang paraan na magiging ganoon kadali. At walang paraan na matatapos ang nakapipinsalang larong ito sa ganoong paraan. Agarang iniutos ni Han sa kanyang mga kasamahan na lumihis sa gilid, na nagsasabing aalis sila mula sa larangan ng digmaan. Ipinahayag ni Aaron ang pag-aalala tungkol sa pagprotekta sa hilagang gate ng kastilyo, hinayla ni Han ang sintas ng kabayo upang pumaiba ng direksyon at sinabi kay Aaron na huwag nitong isipin na ito ay matatapos lamang sa ganitong paraan. Inihayag ni Han na sila ay lalayo mula sa lugar kung saan may mga palasong nakabantay at ipinahayag niya ang kanilang pag-atres patungo sa hilagang kagubatan, na naghahanap ng kanlungan mula sa patuloy na pag-atake. Habang papunta sila sa hilaga ng kagubatan, napansin ni Han na huminto ang ulan at iniisip na ito ay magandang timing. Bago sila pumasok sa kagubatan, napansin ni Han ang presensya ng mga Goblin Riders, na nagtatayo ng ambush mula sa loob ng kagubatan. Iniisip ni Han na kung hihigpitan nila ang daan ng kaaway gamit ang magic ni Olga, maaari nilang mapigilan ito. Sinusuri ni Han ang sitwasyon, na may humigit kumulang na 200 Goblin Riders at mga malalaking giant ogres na may bilang na higit kumulang 23 ogre. Agad niyang pinaalala kay Aaron at sinabi sa kanya na magiging malaking problema ito kung ang mga pangkat ng Goblin Riders at ogre ay sasali sa pangunahing grupo mula sa lokasyong ito. Kinikilala ni Han na ang mga kabalyero ay hindi sapat upang mapigilan ang mga ganitong karami na halimaw ng walang suporta at tinanong si Olga kung mayroon pa siyang sapat na magic. Sumagot si Olga ng positibo ngunit binanggit na ang kanyang magic ay maaaring hindi gaanong makapangyarihan. Binibigyang diin ni Han na mas mahalaga ang lugar kaysa sa lakas, kaya't inutusan si Olga na ituon ang kanyang magic sa pagsunog sa buong kagubatan habang nagpaplano silang dumaan dito. Sa kabilang banda, sa gitna ng pag-atake sa panlabas na pader, matapang na humaharap si Dika sa mga lumalapit na goblin ng may matibay na determinasyon. Ngunit, ang kanyang pagsisikap ay naputol nang hawakan siya ng isang goblin, na nagdulot sa kanya na mahulog, ngunit sa kabutihang palad, si Edes ay dumating at pinatay ang goblin na iyon. Bagaman nagpapahayag ng pasasalamat para sa kanyang napapanahong tulong,
Nagpapahayag si Dika ng pasasalamat kay Edes. Ngunit habang nakikipaglaban, hinihimok siya ni Edes na manatiling nakatuon at ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sa lalong madaling panahon, dumating ang Iron Lion Cavalry, na pinamumunuan ng kanilang komandant, na hinihimok ang kanyang mga sundalo na ilabas ang kanilang buong lakas laban sa kaaway. Sila ay nag-charge pasulong at sinimulan ang laban-laban sa mga goblin ng may mabilis na determinasyon. Nang makita ni Edes ang pagdating ng reinforcement, nauunawaan niyang matagumpay ang plano ni Han. Sa gitna ng matinding labanan, hinihimok niya ang kanyang mga kasamahan na magpursige ng kaunti pa. Na sinisiguro sa kanila na ang tagumpay ay malapit na. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong determinasyon sa mga mandirigma habang sila ay patuloy na lumalaban ng may matibay na layunin. Sa kabilang banda, inilabas ni Olka ang kanyang Ignite spell at sinunog ang buong kagubatan, na nag-udyok sa lahat ng mga Goblin Riders na lamunin ng apoy at pinatay sila. Samantala, napagtanto ni Han na mauubos ang mana ni Olka kung gagamit pa siya ng higit pang magic kaysa dito, kaya malamang na dito na matatapos ang kanyang papel. Kinikilala niya na susunugin nila ang buong kagubatan sa ganitong bilis. Ngunit hindi ito mahalaga. Iniisip niya na ang lahat ng ito ay magiging mabuti dahil ito ay magandang lugar para sa pagpaparami ng mga goblin, at ang pagsunog sa lahat ay isang paraan upang malinis ang mga ito gamit ang apoy. Nagpatuloy ang depensa ng lungsod mula roon. Tinatayang 100 ang natirang sundalo ang nakipaglaban sa mga hilagang pader, at nagkaroon ng maraming casualty ang mga tagapagtanggol ng lungsod bago makarating ang kabalyerong mandirigma sa kanila. Kalahati ng mga kabalyero ay namatay sa pakikipaglaban sa isang ambush ng ogre. At nagkaroon ng labanan sa pagitan nila at ng mga natitirang Goblin Riders na sumali din sa laban. Sa kabilang banda, ang kanilang desisyon na sunugin ang kagubatan ay napatunayang nagpabago sa resulta ng laban, dahil pinigilan ito na malugmok at mamatay ang mga kabalyerong mandirigma. Sinasabi rin ni Han na ang kakayahan ng mga kabalyerong mandirigma ay talagang napakalakas. Ang kanilang pagkakaiba sa kasanayan ay labis na nagtagumpay sa kanilang malinaw na kawalan ng bilang sa pakikipaglaban. Matapos makumpleto ang kanilang misyon, isang alon ng pagginhawa ang dumaan sa lahat, at ang mga reinforcement ay nagdiwang ng kanilang pinaghirapang tagumpay. Ang mga miyembro ng pangalawang pangkat ay excited din na sila ay nakaligtas sa hamong ito. Sa lalong madaling panahon, dumating si Han at ang kanyang mga kasamahan sa kastilyo, at kumaway si Edes upang batiin sila. Nasiyahan si Han na walang naitalang casualty at walang natanggap na mensahe na mayroong pumanaw sa laban. Masaya si Jenna at napansin na sila ay iba na kumpara sa kung paano sila noon sa ikalimang palapag. Pagkatapos, naiisip ni Jenna ng kaunti kung bakit hindi pa sila bumabalik, tinatanong kung hindi ba nila natapos ang kanilang misyon. Biglang naramdaman ni Han na may mali nang mapansin niyang hindi lumabas ang mensahe ng pag-clear ng stage kahit na natalo na nila ang lahat ng mga halimaw. Nagmumuni-muni si Han sa mga nangyaring laban nila sa mga halimaw at iniisip na parang may mali sa mga nangyari. Biglang nag-notify ang sistema ng "Now loading" message, at ang lahat sa paligid niya ay huminto. Ang cavalry, ang kabayo na kanyang sinasakyan, at maging ang kanyang mga kasamahan. Si Han ay lubos na naguguluhan sa biglaang pagliko ng mga pangyayari, hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Sinabi ng sistema na nagkaroon ng server error, at siya ay na-disconnect. Tumingin din siya kay Edes habang lumalabas ang error notification na "Please wait." Napansin niya na lahat ay huminto, at inutusan siya ng sistema na tumingin sa likod niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang dalawang anino at agad na naisip na isa sa mga ito ay ang level 999 na bug monster na nagdala sa kanya roon. Nang magmuni-muni si Han sa kung paano siya nagsimula na madala sa larong ito at kung paano pinaslang ang mga karakter nito sa laro ng isang level 999 na nilalang at sa kung paano siya dinala roon, nagalit si Han at tinawag itong bastardo. Bago nito, sa isang full party, na may 6-star heroes na pinili mula sa marami, si Han ang unang nakatawid sa ika-88 na palapag sa Korea. Gamit ang mga heroes na hindi matitinag sa sinuman, umakyat siya sa ika-5 sa global rankings sa buong mundo. Ang mga hero pools, skills, at battles ng pick-me-up ay lahat batay sa swerte. Ang mga laban ay automatikong ginagawa ng mga heroes. Kahit na makapagbigay si Han ng pangkalahatang mga tagubilin, sila ang nagdedesisyon kung kailan at paano nila gagamitin ang kanilang mga skills.
Para sa hindi alam na dahilan, ang mga bagay na imposibleng gawin sa panahon ng laban ay pinapayagan din. Ngunit, kung ito ay tunay na laro na tinutukoy lamang ng mga ranggo at swerte, hindi siya makakaabot sa posisyon ng pagiging ranker. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya nahulog sa pick me up ay dahil sa kakayahan, dahil maaari mong mapagtagumpayan ang swerte. Gayunpaman, isa sa mga anino ay pag-aari ng isang entidad mula sa nakaraan ni Han, na may level na hindi maipaliwanag na nakatakda sa level 999. Dahil ang limitasyon ng level sa laro ay nakatakda sa level 99 maliban sa 7-star heroes, natagpuan ni Han ang sitwasyong ito na absurdo. Nang galit na lumingon si Han, biglang nalipat ang kanyang pansin sa isa pang anino na nakatayo malapit sa bug monster. Ang pangalawang anino, na natatakpan ng kadiliman, ay ang Dark Disciple na may level 15. Na may nakakatakot ng ngiti at matinding pulang mga mata, sinabi niya na sabik niyang hinihintay ang susunod na pagkikita nila ni Han. Nabigla ang ating bida sa kanyang mga nakita. Sa ganitong paraan, parehong lumingon silang dalawa at agad na nawala ang level 999 bug monster at ang Dark Priest ay nawala sa nasusunog na kagubatan. Hindi nagtagal, iniulat ng sistema ang matagumpay na pag-recover at ipinaalam sa kanya na sila ay nagre-reconnect sa server, humihingi ng paumanhin para sa anumang abala na dulot. Agad, bumalik sa normal ang lahat, ngunit nananatiling naguguluhan si Han, na nagtulak kay Jenna na tanungin ang dahilan sa likod nito. Sa puntong yon, agarang inutusan ni Han si Jenna na sakyan ang kabayo at pumasok sa kastilyo ng mabilis, hinihimok siya na magising. Sa bagong natutunang kasanayan sa pagmamaneho ng kabayo, mabilis na pinatakbo ni Han ang kanyang kabayo papasok sa kastilyo, habang si Aaron ay nagtataka sa dahilan ng kaguluhan. Sumagot si Han at nagsasabing hindi pa tapos, na nagpapahiwatig ng mga karagdagang hamon sa hinaharap. Alam ni Han na ang Dark Disciple ay isang halimaw na hindi kailanman naiulat na nakita sa mga mas mababang palapag, na wala pang katulad. Habang makikita natin ang kamay ng isang patay na sundalo na gumagalaw, biglang napansin ng isang sundalo ang nakakatakot na nilalang. Na mayroon itong nilalamon na isang gwardya. Nagpapawis ang gwardya sa kanyang nakikita sa mga kakilakilabot na pangil nito. Tinutokso ng higanteng halimaw ang sundalo habang siya ay sumisigaw sa takot. Sa sandaling yon, ang mga patay na goblin ay muling nabuhay. Nabigla si Aaron nang makita ang kakaibang nilalang na yon. Habang hinihimok ni Han ang kanyang mga kasamahan, kahit ano pa man ang mangyari, na huwag pansinin ng mga ito at tumakbo ng diretsyo pabalik sa lugar kung saan sila nagmula. Nagbigay ng alerto ang sistema sa ating bida tungkol sa paglitaw ng humigit kumulang 2,000 na mga buhay na patay. Alam ni Han na muling binubuhay ang mga patay ng Dark Disciple. Gumagawa sila ng mga buhay na bangkay mula sa mga bangkay na pumapasa sa tiyak na mga kondisyon. Sinabi rin niya na ang mga patay na ito ay patuloy na aatake maliban na lang kung ang kanilang mga ulo ay masisira. Iginiit din ni Han na kahit anuman, hindi ito ang isang klaseng halimaw na dapat lumabas sa ika-10 palapag ng tore. Nang makita ng unang pangkat ang paparating na panganib, ay agarang inutusan ni Edes ang lahat na buksan ang pinto, na nagpapahintulot sa pangkat ni Han na pumasok ng mabilis. Nang makapasok sila, itinigil ni Han ang kanyang kabayo malapit sa gate at ibinababa si Olka, na sinasabi na iiwan niya siya sa iba pang mga miyembro ng pangkat. Inutusan niya ang kanyang pangkat na magtipon kasama si Edes sa loob ng kastilyo at protektahan ang estatwa ng Diyosa. Binibigyang diin niya na kaya nilang tiisin ang nalalapit na panganib kung isasara at kandaduhan nila ang gate at hinihimok silang maghintay hanggang sa siya ay bumalik. Ang deklarasyon ni Han ay nagpagulantang kay Jenna, at nagtanong si Aaron nang nag-aalala kung paano maaaring pumunta si Han sa labas mag-isa kung may mga halimaw na tulad nito. Hinihimok ni Han si Aaron na magising, tinatanong kung babalik ba siya ng buhay kasama siya o kung magiging pagkain siya para sa mga buhay na patay. Nag-aalala si Aaron na babalik siya kasama si Boss Han, habang si Jenna ay nagpahayag ng pag-aalala para sa kaligtasan ni Han, hinihimok siyang huwag mamatay. Ngunit, sa kabila ng kaguluhan, ngumingiti si Han ng tiwala at tinitiyak sa kanila na magiging maayos siya. Habang ang ating bida ay lumalabas sa kastilyo, ang mga gate ay unti-unting isinasara. Habang si Olka ay nagbigay ng huling tagubili na huwag itong mamatay at nakangiting sinabi ni Han na ganun din sa kanya. Matapos maisara ang gate at si Han ay nakasakay sa kanyang kabayo sa labas ng kastilyo ay porsigido si Han sa kanyang determinasyon,
hinugot ni Han ang kanyang espada at seryosong nakatingin upang harapin ang libu-libong nakakatakot na buhay na patay. Habang sila ay tumatakbo papunta sa kanya, tiwala na hinaharap ni Han sila, isinasaalang-alang na sila ay mukhang nakakatakot, ngunit wala namang kakayahan ang mga ito kung sila ay mag-isa. Kinikilala niya na magiging katapusan niya kung susubukan niyang labanan ang lahat ng mga patay ng sabay-sabay. Biglang napansin ni Han ang higanteng ogre na may pangil na martilyo, na dati niyang pinatay, ngayon ay walang tigil na humahampas sa gate ng kastilyo. Iniisip ni Han kung ang halimaw na ito ay nabuhay muli, na napagtanto na ang mga gate ay hindi magtatagal sa pag-atake. Samantala, sinasamantala ang pagkakataon, dalawang halimaw ang nagmamadali na sundan siya, na maaaring magdulot sa kanya ng pagkakagulat. Gayunpaman, bago sila makapaglunsad ng atake, si Jenna, na nakaposisyon sa ikalawang palapag ng kastilyo, ay maingat na pinatay sila gamit ang kanyang pana at lumingon si Han sa kanya na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa kabilang banda, ang mga halimaw ay walang tigil na humahampas sa gate ng kastilyo, na nagpagulat sa mga sundalo at nagbigay takot sa kanilang mga mata. Di nagtagal, agad nasira nila ito at ang mga sundalo sa loob ay nakaramdam ng panganib at banta sa kanilang buhay. Nang makapasok ang mga halimaw sa loob ay agaran na nagmadali ang mga sundalo sa pagtakbo upang iligtas ang kanilang mga sarili. Samantala, si Han ay nabigla din sa biglaang pagliko ng mga pangyayari, habang ang mga gate ay nasira na. Ngunit, hindi siya nagpatinag sa mga nangyari at patuloy na naglakad patungo sa nasusunog na kagubatan, na kinikilala na kailangan niyang harapin ang caster, ang Dark Disciple, na nawala sa nasusunog na kagubatan. Kung saan, doon siya ay naghihintay sa kanya. Sa hindi matitinag na determinasyon, siya ay dumaan sa kaguluhan, na hinarap ang walang tigil na pag-atake ng mga buhay na patay sa daan. Ang paggalaw ng mga buhay na patay ay sumusunod sa dalawang prinsipyo. Una, ang pagwasak sa estatwa ng Diyosa, at pangalawa, ang kanilang gutom para sa mga buhay na nilalang. Ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban at pisikal na kakayahan ay mas mababa kumpara noong sila'y buhay pa, ngunit ang kanilang pagnanasa na kumain ng laman ay tumataas ng labis. Lumalakas at nagiging mas nakakainis ang mga ito habang mas marami ang mga patay na katawan sa paligid. Ang mga sumasalakay ay nakakaranas ng isang ganap na random na pattern na dinisenyo upang guluhin ang kanilang pagsusumikap. Ang magulong sitwasyon ay nagpapakulo ng isip ni Han na sana mayroon siyang dalawang katawan upang mas mapamahalaan ito ng maayos. Sa kabilang banda, habang humaharap si Edes sa mga nakakatakot na halimaw, iniisip ni Han na ang kanyang pamumuno ay mas magaling kaysa sa naisip niya. Kahit sa isang ganitong sitwasyon, ipinapakita niya ang malaking kakayahan sa pakikipaglaban. At higit sa lahat ang isang bagay na kailangan nilang bigyang prioridad ay ang proteksyon ng estatwa ng Diyosa. Iniisip ni Han na kung mabutas ang mga panlabas na pader, kailangan nilang agad na ipagtanggol ang kanilang mga sarili mula sa mga panloob na pader at harangan ang mga gate ng kastilyo. Kung gagamitin ni Jenna at Aaron ang kanilang karanasan mula sa ikalimang palapag, ay tiyak na makakayanan nilang panghawakan ang seguridad ng mas matagal. Sa kabilang banda, ang mga NPC ay lubos na nagkakaroon ng takot at nagmamadali patungo sa kastilyo. Hinihimok ang mga sundalo na buksan ang gate at nagmamakaawa na iligtas sila mula sa mga paparating na halimaw. Nagmamadali silang humingi ng tulong na makapasok sa kastilyo, ngunit walang tumutugon sa kanilang mga pakiusap, at hindi nagtagal ay malapit na sa kanila ang mga halimaw. Napansin ni Han na hindi mahalaga kung gaano katagal na mananatili ang panig na yon, at ang tanging iniisip niya ay kung gaano kabilis niya mapapatay ang Dark Disciple. Nang pumasok si Han sa kagubatan na nasusunog, binanggit ng sistema na ang kanyang fire resistance ay umabot na sa level 2. Biglang sumugod ang dalawang halimaw na nakalubog sa apoy upang atakihin siya. Ngunit mahusay niyang nalampasan ang mga ito. Ininom niya ang health potion upang maibalik ang kanyang stamina. Pagkatapos ay nakita ni Han ang saklaw ng regional map, kinikilala ni Han na naruroon ang Dark Disciple. Hindi nagtagal, tumanggap siya ng notifikasyon na si Merkin ay nahulog sa takot, at ang lahat ng kanilang stats ay bumaba ng 50%. Kasama nito, lumabas ang isang listahan ng mga notifikasyon na si Shern ay natakot habang si Merkin ay bumalik na sa mga yakap ng Diyosa. Isang notifikasyon din ang nagsasaad na si Edes ay dumudugo at ang kanyang health points ay mababawasan sa loob ng isang tiyak na oras.
Lumabas rin sa sistema na si Dika ay nakatanggap rin ng pagkatakot. Biglang, mula sa wala, lumitaw ang isang madilim, at kaina-hinalang projectile. Gayunpaman, mabilis na tumugon si Han at naiwasan ito gamit ang kanyang kalasag. Habang ito ay nagsasagawa ng kanyang depensa ay napagtanto niya na ang kakayahan sa pakikipaglaban ng Dark Disciple ay mababa, ngunit ito ay isang halimaw na karaniwang lilito sa mga gitnang palapag. Gayunpaman, ibig sabihin ay malakas pa rin ito dahil nasa isa sa mga mas mababang palapag pa lang sila ng tore at ang Dark Disciple na ito ay kasalukuyan nasa ika-10 palapag. Biglang, 3 karagdagang projectile ang tumira patungo sa kanya, na nagdulot sa kanya ng pagkakagulat, ngunit hindi siya nagbaba ng kanyang depensa at bahagyang naiwasan ito. Ngunit, isang projectile ang tumama sa balikat ni Han, at nagsimula siyang damyugo ng marami. Habang patuloy pa rin si Han sa kanyang depensa sa mga pag-atake ng Dark Disciple gamit ang isang projectile na pag-atake sa kanya. Napansin ni Han na malamang siya ay patay na kung wala siyang sapat na kasanayan sa pagdepensa. Habang ang sistema ay nag-notify na si Han ay nasa malubhang sugat at ang kanyang health points ay mababawasan. Napagtanto niyang hindi maganda ang sitwasyon habang ang usok at alikabok ay nakakapasok sa kanyang baga tuwing siya'y humihinga. Dahil sa pagkamadali, nagpasya siyang kailangan niyang patayin ang Dark Disciple bago pa man siya mawala ng malay at ang kanyang mga pangkat ay mamamatay. Gayunpaman, bigla, nang hindi nagpakita, hinikayat ng Dark Disciple si Han na gusto niyang makipag-usap sa kanya. Nabigla sa bigla ang pangyayari, pumayag ang ating bida at tinanong kung ano ito. Sinabi ng Dark Disciple na iba si Han sa kanila at hindi inaasahan ay agad na tinuklo siya, na nagbigay daan sa kanya na mag-slide palayo. Bigla, isang projectile ang tin-air patungo kay Han, at siya ay agad na pumasok sa kanyang berserk state upang harapin ang nakakatakot na halimaw. Habang nakikipaglaban si Han sa isang itim na halimaw, ay kinuha ni Han ang kanyang short dagger upang ihagis sa Dark Disciple at tinamaan ito sa kanyang dibdib. Bigla, naglunsad ng 3 sabay na pag-atake ang Dark Disciple pabalik kay Han na nagdulot sa kanya upang tamaan ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit patuloy pa din si Han sa pagtayo at hindi nagpatinag, na may determinasyon sa kanyang sarili habang ang kanyang mga mata ay desididong mapatay ang Dark Disciple na nagbigay sa kanya ng pagkagulat. Tumalsik ito ng dugo at ang espada ni Han ay pulidong tumama sa kaaway. Sa sandaling yon, pinatumba ni Han ang Dark Disciple na halimaw gamit ang kanyang matulis na espada. Na nagdulot sa Dark Disciple na damyugo ng marami, habang si Han ay nakaluhod sa harapan ng pinaslang nitong halimaw. Sa puntong yon, siya ay pinalaya mula sa kanyang berserk state at ang kanyang stamina ay nagsimula ng maubos. Dahil sa malubhang pinsala, ang dugo ay nagsimulang mag-agos mula sa bibig ni Han, at siya ay agad na umupo malapit sa isang puno. Lubos na nasugatan at napagod si Han, iniisip niya kung bakit hindi pa rin lumalabas ang mensahe ng pag-clear ng stage, at iniisip kung hindi pa ba ito natatapos. Bigla, nagsimulang mawalan siya ng malay. Iniisip na ito na ang katapusan, dahil hindi na siya makaalam ng higit pa kaysa dito. Dahil sa malubhang pinsala, naniniwala siya na malamang na mamamatay siya bago pa masira ang estatwa ng Diyosa. Sa sandaling yon, naglabas ng notifikasyon ang sistema na si Shern ay namatay na sa pakikipaglaban. Gayunpaman, iniisip niya kung anong klaseng kamatayan ito habang sinasabi niya sa kanyang sarili na siya ay dinala sa isang hindi alam na lugar, at siya ay mamamatay na nagdurusa sa buong oras. Samantala, ang kanyang mga kasamahan ay lubos na nakatuon sa laban sa mga buhay na patay. At si Olka naman ay tila nawalan din ng malay, habang ang ilang mga kawawang miyembro ng parehong partido, tulad ni Shuran at Maken, ay namatay sa digmaan. Sa kabila ng mga pagkakataon, ang mga natitirang pangkat ng unang partido at ikalawang partido na walang humpay na nakikipaglaban upang magawa nilang protektahan ang estatwa ng Diyosa. Dahil sa kanilang hindi matitinag na determinasyon, malapit na nilang matapos ang nakamamatay na quest. Pagkatapos unti-unting umilo ng asul ang estatwa na nagpapahiwatig na sila ay naging matagumpay sa kanilang misyon habang si Han ay unti-unti na rin time teleport papunta sa kanilang kinaroroonan. Ang sistema ay nagpapalam sa lahat ng mga survivor na miyembro, kasama si Han, Jenna, Olka, Edes, Roderick, Usher, at Dika, na sila ay nag-level up at nalinis nila ang yugto. Pagkatapos ay nakatanggap sila ng gantimpala,
habang si Han ay pinili bilang pinakamahalagang manlalaro. Ang sistema ay nagpapalam na mayroong isang bayani sa mga bayani ng Master na naghihintay ng promosyon. Nag-notify din ng sistema na ang Adventure Dungeon ay nagbukas na. Ang sistema ay bumabati sa Master sa pag-clear ng ika-10 palapag at nagsasaad na ang pangalan ng waiting room ay papalitan sa pangalang Tonia.